Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na panonood. Subscribe mo ng Jerry TV Manila. Anyway guys, wala na po bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So ang topic natin ngayon for today's reflection, malapit na ang Pasko. Excited na ang lahat. Pero ikaw, di ba? Feeling mo, nag-iisa ka. Dahil hindi mo maramdaman ang pagdating ng Pasko dahil nga stress ka, di ba? Feeling mo, nag-iisa ka lang. Meron kang anxiety. Wala kang peace of mind. Diba? Sa dami ng iniisip mo, hindi mo tuloy maramdaman. Sa kabila ng nagsilipanan na yung mga Christmas light, diba? Kahit saan tumingin, Christmas tree, si Santa Claus, yung iba naman, busy na, diba? Papalapit na yung kanilang Christmas party. At nandiyan na rin ang 13-month pay at mga bonus. Pero ikaw, lonely ka pa rin o malungkot. Ano nga ba talaga ang tunay na kahulugan ng Pasko? Bukod doon sa sinabi ko na simbolo lahat yan, di ba? Yung mga decoration na yan. Ito ang pinaka-importante. Sabi sa Mateo chapter 1 verse 22, mabubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki, tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin kasama natin ang Diyos. So guys, napakalinaw, di ba? Yung pagdating ng Pasko ay yung pagdating ng ating Panginoong Jesus na ipapanganak na itong si Mama Mary. Kaya kung titignan natin guys, di ba? Ano nga ba implication nito sa ating buhay? Kasi ang Diyos nasa taas lang, tayo dito sa lupa, di ba? Kagaya ng binanggit ko, sa dami ng iniisip na problema mo, kapiling mo tuloy na nawawalan ka na ng pag-asa, diba? Nangihina ka na, wala nang tumutulong sa'yo. Yung mga ganitong mga sentimento o nararamdaman na malungkot ang pagdating ng Pasko. Pero dapat kang magsaya dahil nga ang sinasabi dito, ipapanganak ang isang lalaki na which is nangyari na 2,000 years ago, di ba? Na ng ating Panginoong Jesus ay pinanganak. Kaya kasama na natin ngayon ang Diyos na Emmanuel nga ang tawag sa Kanya. So, ibig sabihin guys, sa kabila ng Diyos siya, di ba? Nilalang lang tayo ng Diyos. Tao lang tayo, di ba? Pero ang isang magandang balita dito ay yung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Bumaba siya sa lupa. Diba? Namuhay kasama natin. Ibig sabihin guys, kahit tao lang tayo, nilikha lang tayo ng Diyos, itinaas niya ang dangal ng tao. Kasi naging tao siya eh. Diba? Kaya nga, dito makikita na ang pag-ibig ng Diyos ay talagang hindi mo, unconditional siya. Hindi mo talaga ma-explain, masukat kung gaano niya tayo kamahal. Sa kabila ng marami tayong kasalanan. Mula noon, di ba? Mula Eva at Adan, sa mga propeta, lahat mga salinahi, hanggang sa panahon natin ngayon at hanggang sa susunod na generation pa. Hindi siya nagbago guys. Hindi siya hindi siya nawalan ng pagmamahal sa tao. Laging nandyan sa kabila nga ng nagkakasala tayo sa Kanya. Kaya ano man ang nararamdaman mo ngayon, isipin mo si Emmanuel, ang ating Panginoong Yesus ay nandyan lang sa tabi mo. Diba? Naghihintay lang siya. Baka naman hindi mo lang siya pinapansin. Baka naman hindi ka lang nagdarasal. Baka naman hindi ka lang nagsisimba. Kaya ang pinupuntahan mo yung mga barkada mo, di ba? Nabis na makahingi ka ng magandang advice, lalo pang gumugulo ang sitwasyon. Unahin mo muna si Lord bago yung mga taong nakapaligid sa'yo. At doon, di ba? Kapag kainunan mo si Lord, ay yung panalangin mo at tsak yung pagkakaloob sa'yo. Gagamitin niya ngayon yung mga taong nakapaligid sa'yo. Natutulong sa'yo na magiging instrumento para mawala yung mga iniisip mong anxiety, stress, at kung ano-ano pa mang kalungkutan yan sa buhay. Diba? Kaya nga naging tao siya eh. Siya na mismo naranasan yan, guys. Naranasan
naranasan ni Papa Jesus ang maging tao. So, ibig sabihin, di ba, actually, nagutom din siya, di ba? Nasaktan din siya. Hindi lang sa emotion, di ba? Hindi lang sa isip, kundi pati katawan, physical, literal, na sinaktan ng ating Panginoon. So, binugbog, pinalo, dinura, lahat na yata ng pangungutya. Kaya mas lalo niyang naramdaman na ang tao ay may kainahan. Pero kapag sa kanya tayo kumapit, ay tsak yun. Lalakas po tayo. Nandyan lagi siya. Di ba? So, huwag mong isipin na katapusan na ng mundo. Bumangon ka dyan, di ba? Magdasal ka, pumunta ka ng simbahan. At ialay mo kung ano man yung mga problema mo sa kanya. Ay siguradong hindi ka mapapahiya at hindi ka niya pababayaan. Ganyan yung kamahal ng tao, di ba? Mula sa langit, bumaba, papunta dito sa lupa. At naramdaman niya yung feeling ng tao kung ano nga ba yung kanyang nilalang. Kaya hindi lang siya, kasi nung una di parang nanonood lang siya, nasa langit lang. Yung mga taong ginawa niya, baka alam natin Diyos, alam niya lahat, pero yung talagang pakiramdam, baka yun ang gusto niyang ma-discover. Kaya naging tao siya. At ngayon, totally, alam niya na ang kalagayan natin lahat. Lalo na, pag dumaranas tayo, mga mabibigat, matitinding problema na magpapabagsak sa'yo. So, isipin mo na lang, ang Pasko, kasama na yan, Christmas light, Christmas tree, si Santa Claus, lahat ng yan. Di ba? Pero pinaka-importante ang ating Panginoong Yesus. Ang sa pinakamagandang regalo sa atin ng amang nasa langit na patunay na mahal tayo kahit ano pang sitwasyon natin sa buhay. So, kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa pamilya, financial, at sa kalusugan, sabayin mo kasi napakasimpleng dasal lang na kung hindi maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus ay tsak yun ipagkakalob sa iyo ano bang yung kahilingan sa kanyang pangalan sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na rin po ang kanyang buhay. At kung ano po mga bumabalong na karamdaman sa kanyang katawan, ipuhin niyo po naman yung mapagpagaling na kamay. Plusin niyo po. Tanggalin niyo po yung kanyang karamdaman. Alam niyo po namin na walang imposible sa iyo kung yung loloob. Nakapin niyo na may pitlot para sa kanyang pamilya. At ganoon din po sa pamilyang nasisiraan ng loob, kawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan, dahil sa hindi pagpapatawad, dahil kulang sa pasensya. Ipuhin niyo po ang kanilang puso na maging mapagkumbaba, mahabang pasensya, at umira lang kanila pagiging magkadugo, pagmamahalan sa bawat isa sa membro ng pamilya. At pagbigis-bigisin niyo po muli sila. Ganon din po, Lord, sa financial na kailangan namin lahat. Lalo na po, yung mga kapatid namin walang-wala, ultimo pambili ng 1 kilo lang ng bigas. Iniisip pa, Lord, kung paano nga ba ito mararaos sa kanilang maghapon. Bless po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. Ang lahat na tiniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Diyos, sa Espiritu Santo,